So, ang ating po text ay nasa Mark 14, verse 12 to 16. So, lundag po tayo. So, 22 to 26. Aming talabasang gagawin po. Pag ano kasi pag mahaba, medyo wala kang pagkagising. Sige po, kasi po nasasabi niya, ano po, ang Marcos, 12 to 16. Ang binabasa po ay ating sudas yan sa Bible nyo o kayo dito po sa screen. Marcos 14, verse 16. Unang araw ng pista ng tinapay na walang pampalsa, araw ng pag-ahain ng korderong pampaska, ininom si Jesus ng kanyang mga alagad, 10 nais na maghanda kami ng hapunang pampaska. Intusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig, sundan niyo siya. Sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo ng may-ari, ipinatatanong po ng gulo kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaska. At ituturo niyo sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan, doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta nga sa bayan ng mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat gaya na sinabi ni Jesus sa kanila at tinanala ang hapunang pampaska. Tanong po tayo natin. 22. Verse 22. Habang kumakain sila, si Jesus ay lumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaganti-ganti ang tinapay at tinamot sa mga alagad, sinabi niya, "Kunin niyo ito ang aking katawan." Lumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay inabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo, pinapatibay nito ang tipan ng Diyos at ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan niyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw ng kong panibago sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga himno. Basa ng kanyang of the Holy Communion. Kasi marami po ang nag-take, nagpa-partake ng Holy Communion. Pero minsan po ay hindi natin naiintindihan kung ano talaga po ang nakapaloob ko. Banal na hapunan. Una, sabi nga po ang diwa ng banal na hapunan, ito po ay isang paggunita. Sabi doon sa verse 12. Sabi doon sa verse 12, unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong pampaskwa. So alam niyo po, yung pista ng tinapay at yung pista ng Paskwa. Ano po, yung Paskwa, kung tawagin yung the Passover. Ano po. Ang ginagamit po din nila doon ay yung tinapay na walang pampalsa, walang yeast. Ano po, yung ginagamit. At yan po ay napakahalaga. Ano po, napakahalaga yung tinatawag na Passover sa mga Hudyo. Diniribo nila ang pista ng Paskwa, no, which is the Passover meals, na kung saan ay binugunita nila yung kung paano sila niligtas ng Diyos doon sa mga nung sila po ay nasa Egypto. Paano po sila niligtas ng Panginoon doon. At kung saan, ay iniligtas sila ng Panginoon doon sa mga anghel na mamumuksa.
Panginoon, nung marinig ng Panginoon, yung iyak, yung dali ng mga Israelita, kasi hirap na hirap na nga po sila nung sila po ay nasa Egypto dahil talagang ginagawa sila ng alipin, pinahihirapan sila, and they cried out to the Lord, sabi ng Panginoon. So, ang ginawa ng Panginoon ay nagpadala po siya ng mga iba't ibang salot doon sa Egypto para payagan po ng Paraon na sila ay lumabas. At yung mula doon sa unang salot, hanggang siyam na salot, ay hindi po talaga naminag. Hindi talaga naminag yung Paraon. Talagang nagmatigas siya po yung Paraon. Kasi nga po, nung marinig niya po, nung makita po ng Paraon yung mga salot na dumating, ay hindi po talaga siya umayag na umalis ang mga Israelita. At alam niyo po, pag talagang tayo, mga Kristiyano, sa unang sabi, dalawang sabi, tatlong sabi ng Panginoon, at hindi tayo nakikinig, pinapatigas ng Diyos yung puso natin. So, ganoon ang nangyari ng Paraon. Dahil sabi niya, nakasyam na salot na siya, na naranasan ng Egypto, hindi pa rin siya pumapayag na lumabas ang bansa ng Israel. At alam niyo po, tumigas ang puso ng Paraon. Sino nagpatigas ang puso ng Paraon? Sabi ang Diyos. Kaya kung tayo po ay talagang sabi niya, hindi makikinig, sa sinasabi ng Panginoon, makitigas din na ng Diyos yung puso natin. At talagang sabi niya ay, hindi na natin kakayanin sumunod dahil matigas ng puso natin. Pero dumating po sa talagang pinakapunto, doon sa ika-10 putos, na sabi ng Panginoon, ay mamamatay ang lahat ng mga panganay. Sabi nga, hayop man yan, o ano man yan, tao man yan, kahit ang anak ng Paraon ay mamamatay, ay papatay ng Panginoon. So, ang ginawa po ng Diyos, kasi ayaw niya po na madamay ang mga Israelites, ang ginawa niya ay magpatay, sabi niya, magpatay ng mga hayop at ipahid sa mga pintuan upang pagdaan po ng mga mamumugsa, yung mga anghel na mamumugsa, napapatay sa mga panganay, sila ilalampasan. At walang isa man na mga Israelita ang mamatay. Pero, sa Paraon po, yung kanyang anak ng panganay, mga panganay, hayop man o tao, ay nagamatay. Kaya alam ko, napakahalaga yan sa paggunita ng mga Israelita doon sa tinatawag na pista ng Pasko or the Passover meals. At ano yung sineselebrate po nila ito ng 7 araw. 7 araw. So, pag sa Bible po, tingnan po natin, patutulbanan sila pag sineselebrate yung festival yan, 3 days, Kasi, para sa